Magandang araw sa inyong lahat. Ang talumpating ito ay hinahandog ko sa mga mag-asawang nagdiriwang ng mga anibersaryo, lalo na sa amin ngayon, anniversary po namin mag-asawa. Ang talumpating ang title ay Kalagahan ng Mag-asawa. Ngayon, nais kong pag-usapan ng isang mahalagang bahagi ng ating buhay, ang pagiging mag-asawa. Sa mundong ito kung saan maraming pagsubok at hamon, ang pagkakaroon ng katuwang sa buhay ay isang biyaya mula sa Diyos. Ang pag-asawa ay hindi lamang isang legal o kasunduan o isang pangkaraniwang relasyon. Ito ay sagradong tipan na itinakda ng Panginoon upang magbigay ng pagmamahal, suporta at katatagan sa isa't isa. Sabi nga sa Biblia, Genesis 2:24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ipinapakita nito na ang pag-aasawa ay hindi lamang isang simpleng pagsasama, kundi isang pagpapala na dapat pahalagahan. Ang mag-asawa ay hindi na dalawang magkahiwalay na tao, kundi isang katawan, isang diwa, at isang layunin. Ang kahalagahan ng mag-asawa ay makikita sa maraming aspeto ng ating buhay. Una, pag-ibig at pagtutulungan. Ang tunay na mag-asawa ay nagmamahalan sa hirap at ginhawa. Sabi nga po sa hindi perpekto ang buhay ng mag-asawa, ngunit sa tulong ng Diyos, nalalampasan nila yung anumang pagsubok. Sa Efeso 5:25, sabi po ng salita ng Diyos, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil dito. Ipinapakita sa talatang ito na ang pag-asawa ay dapat batay sa sakripisyong pag-ibig, isang pag-ibig na handang magbigay at magsakripisyo para sa ikabubuti sa isa't isa. Ikalawa, pampapalakas ng pamilya. Ang mag-asawa ang pundasyon ng isang matatag na pamilya. Kung sila ay nagkakaisa sa pag-ibig, respeto at pananampalataya, nagiging matibay ang kanilang tahanang binubuo. Sa pamamagitan nila, natututo yung mga anak ng tamang asal at pananampalataya sa Diyos. Ikatlo, gabay at inspirasyon sa isa't isa. Sa buhay mag-asawa ay may mga pagsubok, ngunit kung ang mag-asawa ay kumakapit sa Panginoon, sila ay magiging isang matatag. Sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, nalalampasan nila yung anumang pagsubok na dumating. Sabi po sa Biblia, Mateo 19:6, kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang pagiging mag-asawa ay isang regalo at isang responsibilidad. Ang tunay na mag-asawa ay hindi lamang para sa pansariling kaligayahan, kundi upang maging katuwang sa paglalakbay ng ating buhay. Ito ay isang biyayang dapat pangalagaan, ipagtanggol at ipagpasalamat sa Diyos araw-araw. Kaya sa lahat ng mag-asawa dito, naway patuloy kayong magmahalan, magpatawad, at magsama sa biyaya ng Panginoon. Huwag ninyong hayaan sirain ng mundo ang inyong tipan, kundi ipaglaban niyo ito sa pamamagitan ng pagmamahal at pananampalataya. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng Diyos.